Salamat sa Panginoon. Muli po mga minamahal mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanyang mabuting balita, yung salita po ng Panginoon, sapagkat ito po yung napakahalaga. Napakabuti po ng Panginoon na tayo po iniingatan sa araw-araw, binibigyan ng kalakasan, kaligtasan, pagpapatawad, paglilinis sa mga kasalanan, at yun po, pagbibigay niya po ng ating mga kailangan. Araw-araw pagkain, tubig na inom. Sa lahat ng mabuting bagay na natin sa Panginoon. Papuri no ang kanyang pangalan, ngayon at magpakailan kailanman. Kaya muli po sa inyo pong lahat, nandiyan po namin kayo, samahan po kami, pag-aralan po natin, bulay-bulay po natin sa salita ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po ba yung tapak po natin sa araw-araw. Ano po ba yung mabuti? Ano ba yung kalooban ng amang nasa? Kaya narito naman po kami, di ba, sa Orly, na naglilingkod. Magpapahay po na sa salita. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Narito po muli kami upang magbahagi po ng salita ng Diyos, upang tayo po ay matuto ng mga katwiran at katotohanan, sapagkat yan po ay mahalaga sa ating buhay, na tayo ay laging nagbabasa o nagninilay-nilay ng salita ng Diyos, sapagkat tayo nga po ay nga po sa Panginoong Jesucristo sa Lucas 11:28 na mapapalad, mas lalong mapapalad yung nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap na. Muli po, sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon at nawa patuloy na ingatan ng Panginoon ang ating mga sambahayan po. At ito po mga kababayan ay ang programa ng Panginoon na gabi-gabi po naming ginaganap sa biyaya ni Lord. Ito po ay ang ginaganap po namin sa page na ang bagong daan. At ito po ay ang banal na salita na ipinagpatuloy lang po natin yung mga nakaraang gawain ng CJCLS ngunit hindi po kami kasama ng remnant dahil mayroon pong dahilan So muli, narito po ang ating kapatid si Brother Ray, magbabahagi sa atin salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon at napakabuti po ng Panginoon. At kahit po mga tao po, marami po mga tao na talaga po na nahihirapan po sa panahon po natin. Marami na po dumadaing, marami na po mga nag-aalinlangan, marami na po nawawalan po ng pag-asa po yung mga may sakit na po, napakahirap na po ng buhay. Pero pakatandaan po natin, ang Biblia po, pag ito po ang pong binasa, pinakikinggan po natin sa salita ng Panginoon. Dito po sa aklat po ng Talumantipan po, aklat po ni Jeremias, kabanatang 17, talatang 7 po. Ang sabi po rito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Dito po mga kababayan, napakaganda po. Yung yung mapalad yung nakikinig, di ba po, ang sabi po ng ating kapatid. Nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos na po mapalad. Dito po yung sabi po mapalad ang tao na tumitiwala. Ito po tumitiwala. Patuloy po itong pagtitiwala. Hindi minsan lang tapos tumigil na po yung pagtitiwala. Meron po kasi ngayon tumiwala. Tumagal po ng panahon na wala na po yung tiwala sa Panginoon. Nahihikayat na po siya ng sanglibutan. Hindi po siya nagpatuloy na tumiwala sa Panginoon. Hindi na po siya naging mapalad. Kasi ang sabi tumitiwala. Kanino? Sa Panginoon. Tapos yung pag-asa, ang sabi ay ang Panginoon. Kaya po yung napakaganda. Dahil na po sa panahon po, nakikita na po natin napakahirap na po ng buhay. Pamahal ng bilihin. Tapos yung mga sabi na marami po mga kalamidad, mga sakuna, bagyo, lindol, pagsabot ng vulkan,
sakit, ano po, talagang pahirap na po, ng pahirap. Yan ang po yung nakalagay na malalakas lang sa amin, na talagang pahirap na po ng pahirap. Pero kapag ang tao po, ang kanya pong tiwala, tumitiwala po sa Panginoon, imapalat po yung tao na ito. Tapos yung pag-asa niya nasa Panginoon. Yun lang po na tayo po ay magtiwala at basa po sa Panginoon. At pagkat kung sa iba po tayo magtitiwala, Brother Aubrey, mga kababayan, hindi sa Panginoon, ano po kaya mangyayari kapag nagtiwala po tayo sa iba? Sa tao, nagtiwala po tayo sa mga may pera, mga mayayaman, nagtiwala tayo sa kanila. Ano po, dahil tinutulungan tayo. Tapos wala na tayong tiwala sa Panginoon. Ano kaya po mangyayari sa atin? Dito sa talatang 5 po, aklat po din mo ng Jeremias, kabanatang 17, talatang 5, ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ganyan po mga sa ulit, napakalimutan. Sabi, sumpain ang tao. Bakit susumpain yung tao? Dahil tumitiwala siya sa tao. Ang tiwala niya sa tao, ano po? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawa naman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Tao po, nagtitiwala sa tao, tapos humihiwalay na po siya sa Panginoon. Nasa tao na po yung tiwala niya, wala na po sa Panginoon. Nakasumpa po yun. Nakapagtawad na po. Kaya, ako'y napakaganda na. Dapat ang tiwala po na nasa Panginoon. Ang pag-arap po natin sa Panginoon. Huwag po tayo mag-aalinlangan. At dito po sa talatang 6, at po ito yung mga nagtitiwala po ito sa tao na ang puso po yung mihulayin ng Panginoon sa amin sapagkat siya'y maging kaya ng pugon sa ilang at hindi makakita pagka at maputi at dumarating kundi tataan sa mga tuwida ko sa ilang lupaing maalat at hindi pinakahanap. Ganun po yung mga tao na tumitiwala na po sa tao parang po sa ilang ano po. Kaya napakaganda po na sa Panginoon po tayo magtiwala. Nakanta po tayo kung iba po wala po ng pag-asa. Kung po tayo mawala ng pag-asa. Nakikita lang po natin yung kahirapan na nararamdaman po ng marami. Dahil nadadala na pag nakita rin na mahirap. Yung iba po nadadala na rin. Nawawala na po yung tiwala nila sa Panginoon. Kaya nawa po wala po tayo sa Panginoon. Muli, yun nga po mga kababayan na talaga pong dapat ang ating tiwala ay sa Panginoon. Marami pong tao nagtitiwala kay Mama Mary, Santo Niño, sa Negrong Jesus dyan sa Quiapo. Kung alin yung mga wala namang silbi, wala namang pakinabang, yun ang pinagkakatiwalaan nila. Kaya yung mga tao na tumitiwala sa tao ay ang sabi ng Panginoon sabi rito sa 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Dito po mga kababayan, mga minamahal, kung sa tao nga galit ang Diyos na doon ka nagtitiwala sa tao, gaano pa kaya kung ang pinagkakatiwalaan mo revolto na wala namang kwenta, wala namang hininga, walang buhay, hindi nga makakatulong kahit konti sa iyo. Mananalangin ka ron, hindi ka sasagutin, hindi yun makikinig sa iyo dahil wala naman yung pakinapang ano po. So diyan po natin makikita mga minamahal na marami pong ginagawa ang tao na laban talaga sa Panginoon. Yung nagtitiwala sa tao, yung tigang ang buhay niya, laging may kulang kahit marami ng pera yung tao. Tingnan mo, pag ang tao walang kinikilalang Diyos na totoo, kahit marami na siyang pera, parang tigang pa rin siya may hinahanap pa rin siya, tapos parang kulang pa rin siya, ganun.
wala pong kabusugan minsan sa tao eh. Ano po, laging naghahangad, laging naghahangad. Kaya ang dapat nating gawin sa araw-araw, yung ating tiwala ay sa Panginoon. Ano po? Huwag sa pera, huwag sa tao. Kasi pag doon na po yung ating tiwala sa tao, sa anumang bagay, ano po, at hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, eh, sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Di ba? Ang sabi naman niya sa kasunod, yung mga mapalad naman yung mga tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yan. Kailangan sa Panginoon tayo magtitiwala. Kaya nga maraming tao pag may hinihingi sa Diyos, gusto niya kaagad-agad gawin ng Diyos na ibigay kaagad yung hiningi niya. Dahil pag hindi ibigay kaagad ng Panginoon, mawawalan na siya ng ganang magtiwala. Eh sinabi naman sa Santiago na minsan humihingi ang tao dahil para sa kanyang kalayawan. Di po ba? Mayroon din po tayong mga hinihingi na hindi gusto ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos minsan mapapahamak ka ron. Maaring yun kakapahamak mo. Ano po? Tapos pag hindi binigay, magmamaktol ka sa Diyos. Kasabihin, hindi ka naman yata totoo Kasi hindi mo binigay yung hiningi ko sa iyo. Di po ba? Pero sinabi naman dito sa Santiago na humingi siyang may pananampalataya. Ano po? Kasi hindi po talaga kalugod-lugod sa Diyos yung wala kang pananampalataya. Di po ba? Ngunit mayroon din namang humihingi. Ang sabi, baka gagamitin lang sa kalayawan. Di po? Kapitulo 4, talatang 3. Ano po? Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Mayroon din po tayong hinihingi sa Diyos Kaya kung minsan yung ibang tao sasabihin, hindi naman totoo yung si Lord. Bakit? Kasi nanalangin ako, hindi binigay. Meron akong hinihingi. Yung iba humihingi ng kagalingan, hindi gumaling, nagmamaktol, nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ang pupuntahan niya, albularyo, doktor, doon na siya magtitiwala sa doktor. Sabi ng Diyos, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao Mas pinaniwalaan mo pa ang doktor kaysa sa Diyos. Ang doktor, parehas lang naman nating tao yan. Parehas lang din natin na mamamatay yan. Parehas lang din natin yan na nilikha ng Diyos. Pero ang ginagawa mo, doon ka nagtitiwala. Lahat ng paniniwala mo, nandun. Kung ano yung sasabihin niya, gagawin mo. Diba? Minsan may reklamo na, mamamatay na yata ako rito. Nahihilo na ako sa gamot na binibigay sa akin. Tapos, limited pa ang pagkain. Isipin mo, sasaksakan mo ng pagkarami-raming gamot yung katawan mo. Tapos ang kinakain mo kukunti. Dahil mayroon kang sakit na diabetes, may high blood, sa kung ano-ano komplikasyon na marami. Tapos, titirahin ngayon ng doktor ng pagkarami-raming gamot. Sigurado, mamamatay na talaga ang tao dyan sa ginagawa ng mga yan. Sa Diyos po kayo magtiwala. Sa Diyos po tayo magtiwala. Huwag po kasi tayong mawalan ng tiwala sa Panginoon. Kasi ayaw niya po talaga yung walang pananampalataya. Hindi kalugod-lugod sa Diyos yung walang pananampalataya. Kaya dapat kung humihingi ka, mayroon kang pananampalataya. Kasi yan po ang kailangan mga kapatid Kaya sa ating buhay, ang turo nga ng Panginoon sa atin, sa Kanya tayo tumitiwala. Sa Kanya tayo sumampalataya. Kasi hindi nga kalugod-lugod sa Panginoon yung walang pananampalataya sa Diyos. Ano po? Ngayon, kung humihingi ka, sinabi raman dito sa isang talata, dito sa 1, nakalagay na kung humihingi ka, ay sumampalataya ka, natatanggapin mo. Ano po?
Dahil hindi ka lugod-lugod sa Diyos yung tao na humihingi na walang pananampalataya. Ano po? Alam po kasi ng Diyos yung laman ng ating puso eh. Ano po? Kaya minsan, ang sabi rito sa binasa natin sa Kapitulo 4, talatang 3, kayo'y humihingi pero hindi kayo nagsisitanggap. Bakit? Sapagkat kung magsihingi man kayo, ay gugugulin lamang ninyo sa kalayawan. Ano po? Kaya kanino ba dapat tayo, ano ba dapat ang gawin natin sa ating buhay? Kung tayo humihingi sa Panginoon, sampalatayanan natin na tatanggapin natin. Ngunit, may dahilan po kung bakit hindi rin binibigay ng Panginoon. Kasi nga po, maaaring gagamitin lamang sa kalayawan. Ano po? Kaya, yun po ang kailangan natin mga kapatid. Pananampalataya sa Diyos. Sampalatayanan natin ng Diyos na lumalang sa atin. Makapangyarihan po siya. Diyan po sa may mga karamdaman, sa may mga sakit, na mga nakapakinig sa mga salitang ito. Ano po? Tumiwala po tayo sa Panginoon na tayo kaya niyang pagalingin. Yun nga lang po, dapat mayroon po tayong lubos na pananampalataya. Ano po ba yun? Bitawan po natin yung mga sarili-sarili nating paninindigan. Yung paninindigan natin na hindi naman naayon sa salita ng Diyos. Kaya kung minsan, ikaw, tayo, humihingi tayo, may sakit tayo, humihingi tayo ng kagalingan sa Diyos. Siyempre, gusto nating gumaling. Pero, meron ka namang ibang paniniwala na hindi naman ayon kay Kristo. Mayroon ka namang paniniwala na ang magpapagaling sa iyo si Santo Niño, si Mama Mary. Di po ba? Kung sino-sino tinatawagan, marami kasing tao eh. Nakaramdam lang siya na siya umigi, nagpapasalamat kay Mama Mary, kay Santo Niño, nagpapasalamat kay Doktor. Hindi po ganyan dapat mga kapatid. Dahil ang nagbibigay po ng buhay sa tao ang Diyos. Hindi po yung mga pinapasalamatan natin na mga iba. Papanibuguin po ang Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon eh, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng anumang anyong nasa ita sa langit, sa ibaba sa lupa. Di ba? Papanibuguin po ang Diyos eh. Kung sino yung pinagtitiwalaan mo na parang sinasamba mo na, eh, ayaw po ng Diyos yun. Mapanibuguin po kasi ang Panginoon mga kababayan. Ayaw po niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya lamang po dapat ang ating sasambahin, paglilingkuran. Ano po? Opo, yun nga po, maganda po yung may pananampalataya po tayo sa Diyos. At tumitiwala po tayo sa Panginoon. Yun po yung mahalaga. Kaya kasi minsan po, dahil nga sa hirap po ng buhay, Brother Orlina, nawawala na po ng tiwala yung iba sa Panginoon. Ano po? Opo. Eh, hindi po ganon. Dapat, ang sabi nga po rito sa aklat po ng mga awit, kabanatang 121, talatang 1, ang sabi po rito, patuloy po ito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 121, 121, verse 1 to 6 po. Ang sabi po rito, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan ba ka manggagaling ang aking saklolo? Ito po ba daw rin ang sabi? Ito po. Opo. Ano po, ititingin yung mga mata sa mga bundok. Meron po ngayong bundok na umuusok. Ano po? Mukhang sasabog ata. Ano po ba daw? Opo. Yes. Titingin daw yung mata niya sa mga bundok. Saan ba ka manggagaling ang aking saklolo? Tinatanong niya yung sarili niya. Ano po? Opo. Ano po ang sabi? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pa na, ang saklolo
siguro sa kanya ay nanggagaling patuloy po. Kanino? Sa Panginoon. Sinong Panginoon? Yung gumawa ng langit at lupa, hindi po sa rebulto po ako. Hindi po sa mga rebulto po ito. At tinutukoy po rito yung gumawa ng langit at lupa. Yung Panginoon ang gumawa ng langit at lupa. Yung iba yung nakaharap sa mga rebulto. Opo. Ano po? Yung iba naman sa tao, malapit sila sa tao. Minsan napapaya po sila. Ano po? Lumuluhod pa po, Brad. Ha? Lumuluhod pa po doon sa leader nilang si Papapapahan. Opo, nga. Yung lumuluhod na nagmamakaawa. Kaya lang, wala din. Ang sabi po rito malinaw ang gagaling sa Panginoon, yung saklolo. Yung saklolo ay galing ito sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. So, nilinaw kung sinong Panginoon po ito, Brother Orly. Tingnan niyo po, sabi, sa talatang 3, hindi niya titigil ang paamoy makilos. Siya nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Tingnan niyo po, Brother Orly, no? Ito, yung tao po ba umiidlip? Kaya po, naiidlip po yung tao. Medley po, Ito po, Brad. hindi iidlip po nito. Yung Panginoon na wala na iidlip po ito. Narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Kaya, talagang kayang tulungan po yung tao, Brother Orly. Bakit? Iidlip, hindi matutulog. Ano po, Opo. Brother Orly? Ano po? Laging Yan gising po, yung Brad. Panginoon. Hindi Yung natutulog. Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi naman tinatawagan nila nakabilat, pero hindi naman nagsasalita, hindi naman nakakita, hindi nakakilot. Doon po sila tumatawag. Hindi humihinga, Brad. Ginawa ng kamay ng tao. Ano pa, hindi yung gumawa ng langit at lupa. Ang gumawa sa kanila yung tao. Ginawa sila ng kamay ng tao. Yung mga revolto po. Pero ito, yung sa klolo ng gagalit sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Tingnan niyo po, hindi matutulog. Mm. Ano po, yung tao po na i-Egypt yan, natutulog yan napapagod yung tao. Laging nakabantay si Lord. Apo, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ng iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahon ito at sa magpakailan. Tingnan niyo po, Brother Orly, no? Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ano to? Lahat ng kasamaan, kahit ano pong kasama ng dumating. Lahat po ng kasamaan na dumating, iingatan ka ng Panginoon kapag tumitiwala ka sa Panginoon. At yung pag-asa mo yung Panginoon. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas. Lumalabas po ba tayo, Brother Orly? Amen. Lumalabas ka po, di ba? Opo. Pupunta ka sa trabaho mo, tapos papasok. Diba? Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok. Hindi lang, mula sa panahon at sa magpakailan. Kaya yung Brother Orly, napakalinaw po na dapat ang pagkatiwalaan po ng tao, yung Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Opo. Puan ka. At dito po na-apply po ng Hebreo, mangilagay sa pag-ibig sa salapi. Ano? Pag-ibig sa salapi. Ilagan, ano po, Brother? Opo. Yung iba, hindi na iniilagan. Ano po, talagang umiibig na sa salapi. Kahit na masama na yung ginagawa nila, marami na pinagpera, patuloy pa rin doon sa paggawa ng masama dahil umiibig sa salapi. Opo. Ang arte, mga angkas, tsaka kayo sa inyong tinatangkilik. Ano yung tinatangkilik mo, mga angkas, tsaka po? Bakit po? Sapagkat siya rin na nagsabi. Sabi ng Panginoon, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan hindi kita pababaya. Kapatid ang po, Brother Orly, na sa anumang paraan. Pero meron po nababasa, Brother Orly. Sabi po doon sa mga nag-post, marami ko pong nababasa. Sabi po doon sa kapag mabuting tao ka, ang sabi po nila, pag may problema ka, gagawa ng paraan ng Panginoon para gumanda ang buhay mo. Tama po kayo? Gagawa ng paraan ng Mali Panginoon. yun, mali.
Kasi ang Diyos, Magkagawa ng paraan. hindi naman niya kailangan gumawa ng paraan, brad eh. Bibigyan ka kamo, hindi ka gagawan pa ng Oo. paraan. Kasi kanya naman Oo nga lahat yan. eh. Siya ang may gawa sa atin eh. Oo nga, gagawa ng paraan yung Panginoon para gumanda yung buhay mo, mapagmabuti kang tao. At siya gagawa ng paraan, ano yung tao? Yung tao lang pong gumagawa ng paraan. Oo, Diba? yung halimbawa, kagaya nung sabi nila na mangungutang ng pera, tapos wala rin daw pera yung inuutangan. Sige pare, gagawang paraan. Sabi nila, quote and quote. Oo, Diba? oo. Ganun. Oo. Pero Gagawang pag paraan. yung mabuti kang tao, may takot ka sa Diyos, hindi na po siya gagawa ng paraan kapag meron kang problema. Ano po? Diba po? Opo. Kaya yung sabi na yung mapalat, yung sinasabi mapalat na nakikinig ng salita ng Diyos, ito'y tinutupad. Ano po? Kaya mali po yan eh, na marami po nagkaan. Share ng ganun. Sabi ko, ano pa naman ito? Tapos ang sabi, ano pa ating nasasabi, talatang 6? Ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Tingnan niyo po na, buong tapang. Na alin? Na sasabihin mo, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? O nga naman, kung yung Panginoon po yung sasaklolo sa iyo, ano magagawa ng tao sa iyo? Wala siyang magagawa. Kasi yung Panginoon na nga yung sasaklolo sa iyo. Siya yung tutulong sa iyo. Ano po? Kaya napakaganda po na pagtitiwala pananampalataya sa Panginoon pinakamaganda. Lalo na po sa panahon na kailangan na po yun tumitiwala sa Panginoon at yung pananampalataya sa Panginoon. Ano po, napakalaga na po. Kaya naway ng tao. Pagkasaan mamulat na po yung mata. Sabi nga gumising ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Di ba po gagawin na? Opo. Gumising ka sa gitna ng mga patay. Yung mga patay na yung buhay po yun, kaya lang tinawag na patay dahil sa kasalanan. Ano po? Opo. Kaya po sila tinawag na patay dahil sa kasalanan. Hindi po yung mga nasa cemetery. Yung mga patay na buhay, kaya tinawag na patay dahil sa kasalanan. Ano po? Okay. Sabi gumising ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ano po? Kaya naway magising na po yun. Mahabag na mahabag ang Diyos sa lahat ng mga tao. Brother Orly, kayo po. Yun nga po mga kababayan, unang-una po kasi ang nangyayari sa mga tao, kaya kung minsan gumagawa ng masama, nang-hold up, nagnanakaw, kasi katwiran nila gipit daw sila, gipit, kaya sila nang hold up kasi nababalisa sila sa buhay nila dahil wala raw silang makain. Minsan po yan talagang magagawa ng tao na ang nasa isip niya ay nasa sanlibutan lang. Wala siyang Diyos na totoo na kinikilala. Mayroon nga siyang kinikilala, yung maliit na ribulto sa bahay niya na punong-puno na ng dumi yung katawan. Ano po? Dahil hindi niya nililinisan. Ganyan po yung Diyos na walang kabuluhan eh. Hindi marunong maglinis sa sarili niyang katawan. So, paano naging Diyos yan? Hindi po talaga makakatulong sa atin yan. Dahil wala pong kwenta yan, mga kababayan. Ngayon, ito pong nangyayari sa tao na kaya nakagagawa ng masama kasi walang pananampalataya sa Diyos. Imbis na sa Diyos magtiwala, kung kani-kanino nagtitiwala, kung kani-kanino lumalapit. Ngayon, pag hindi niya nakakamit yung kanyang hinihingi, at yung kanyang dinadalangin, mag-iisip na lang ng masama. Magnanakaw, manghuhold up, papatay ng tao dahil sa ninanasa niya na mapapasa kanya yung pag-aari ng iba. Alam niyo po bang yan ay dahilan na hindi nagtitiwala sa Diyos ang tao? Dahil sabi nga ng Panginoon Jesucristo, sino ba sa inyo yung sa pagkabalisan niya ay makapagdaragdag ng isang siko man lang ng kanyang buhay?
Kumbaga isang segundo, hindi ka makapagdagdag kahit isang segundo sa buhay mo eh. Sa pagkabalisa ng iyong pag-iisip dahil sa mga pangangailangan mo sa araw-araw. Ano po? Dito po may pinapahayag po dito sa aklat ng awit ng Panginoon na dito sa Kapitulo 37, ano po? Kasi sino talatang 1. Sabi nandito sa nakasulat. Sabi ng Panginoon dito, huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagkat sila'y madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Yan o. Kita nyo po mga kababayan. Ikaw, ang sabi, wag kang mananaghili o wag kang mabalisa. Na yung mga gumagawa ng kalikuan, sila'y gumiginhawa, nagkakaroon ng mga kayamanan sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Wag kang mabalisa ron. Ha? Ni wag kang mainggit, wag kang managhili, wag kang magselos dahil sa sila'y nagsisipag-asenso sa paggawa ng kasamaan. Dahil sila rin naman pala ay madaling puputulin na gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Wala naman mga manggagawa ng masama mga kababayan, hindi po naman talaga minsan hindi na tumatagal ang buhay sa mundo eh. Lalo na mga kriminal na mga pusakal, pumapatay ng tao dahil sa pera. Ano po? Ano po ang gagawin natin? Sa Panginoon po tayo magtiwala. Huwag sa pera. Ha? Huwag sa kung saan-saan. Huwag sa tao. Huwag sa pera. Lalong-lalo na sa mga ribulto na walang hininga. Huwag kayong magtiwala dyan. Sumpa po ang aabutin natin dyan mga kababayan. Kaya nga sumasabog yung mga bundok. Kaya nga dumarating yung mga sakuna, mga lindol. Bakit? Dahil po dyan sa mga pagsambang kasuklam-suklam na yun mga kababayan. Ang katotohanan po niyan, yung pagsamba dyan, pagluhod dyan sa mga ribulto na yun, yan po ang dahilan ng salot. Nagagalit po ang Diyos kasi ang nais ng Diyos sa Kanya ka sumamba. Bakit kasi? Kailangan mo pang gumawa ng ribulto. Tapos papangalanan mo, Lord. Sabi mo, Ama, gagawin mong Ama yun? Na wala namang pakinabang. Ikaw pa yung magpapakahirap, magpasan-pasan sa niya dyan. Magtirik ng kandila araw-araw. Maglinis ng katawan niya araw. Wala pong kabuluhan yan mga kababayan. Saan po tayo dapat magtitiwala? Dito po, ulitin natin ang talatang 3 sa awit 37. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Ayan o. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Ayan o. Kumain ka na may pagtatapat. Kasama ng Diyos. Kumain ka sa kanyang pagtatapat. So, ibig sabihin, kahit ang ulam mo tuyo, kahit binubudburan mo lang ng asin yung pagkain mo, tapos yung pastor mo nakahilata doon sa mansion niya, ang sasarap ng mga pagkain, iskarsyon dito, iskarsyon doon, pasarap dito, pasarap doon. Huwag kang mainggit doon. Ano po? Kumain ka raw sa pagtatapat, sa kanyang pagtatapat. Ayan o. Di po ba? Ang sarap nun. Kahit tuyo lang ang ulam mo araw-araw. Kung kumakain ka naman sa pagtatapat ng Diyos. Ano po? Sabi sa kasunod na talata, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Yun o. Yung ninanasa ng puso mo, na kung ang pagnanasa man ng puso mo ay ayon sa Panginoon, ibibigay niya po yun. Hindi po yung sabi kanina sa Santiago na nagnanasa ka nga, may hinihingi ka, pero gagamitin mo naman sa kalayawan, ayaw rin po ng Diyos yun. Sabi doon, hindi ka nakakatanggap. Bakit? Sapagkat kung humingi ka man, gusto mo gugulin sa kalayawan. Marami kasing tao, payamanin lang sana ako ni Lord. Iikutin ko yung buong mundo.
O di ba? Ano yun? Ano ba yung nasa puso mo? Hindi maglayaw. Ano po? Pero kung sasabihin mo, pag pinayaman ako ni Lord, nawa, maitulong ko sa mga dukha, sa mga mahihirap. Yung kayaman ang ibibigay sa akin ni Lord. Di po ba? Alam naman kasi ng Diyos yung laman ng puso natin. Di ba? Kaya, tayo po ay ibibigay daw ng Diyos yung nasa ng ating puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Ayun o. At Kanyang palalapasin gaya ng liwanag ang iyong katuwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis. Yan o. Pag humingi ka, mayroon kang hinihingi sa Diyos, hintayin mong may pagtitiis. Ano po? Susubok tayo ng Panginoon eh. Kasi talaga sinusubok ng Diyos yung ating puso. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Yan o. Diba? Maraming tao, yung mayaman sa paggawa ng kabulastugan, kasinungalingan, ano po. Mayroon pa nga dyan, isang albularyo, sumikat eh. Bawat lumalapit sa kanya, lumalaki yan dyan, may sakit sa atay. Huhulaan niya, kinulam. Kinulam daw. Lagi kong sinasabihan nyo, nagko-comment ako, magsisi ka bago dumating sa iyo ang hampas ng Diyos. Ano po? Wala na po siya. Huwag po kayong maniniwala sa mga ganyan, mga albularyo na yan. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan, mga kababayan. Yung mga gawain na ganyan, na sasabihan ka, nanuno ka, nasagi ka sa ganito, ha? Naku po mga kababayan, demonyo po yung aral na yan eh. Demonyo po yan. Tinatanim yan sa mga tao sa probinsya, sa mga kabataan, yung ginagawa ng mga albularyo na yan. Diyan ka magtitiwala. Ha? Puro kademonyuhan ng mga sinasabi niyan. Sila yung minsan naging dahilan ng kamatayan ng ibang mga tao eh. Dahil minsan sasabihin nila, kinulam ka. Ha? Ngayon, ito namang tanga ay nagtatanga sa buhay. Ano po? Na imbis sa Diyos maniwala, pupunta doon, huhulaan siya ng albularyo, kinulam daw siya. Pagkatapos, maghihinala siya, itong kapitbahay ko na itong maputi ang buhok na ito. Ito yung mangkukulam dito eh. Oh. Di po ba? Tapos, bigla na lang ipapahanting yung matanda na maputi ang buhok na, matanda na. Papahanting, ipapabaril kasi yun yung mangkukulam daw. O, di ba? Sinong nagpapahamak doon? Yung albularyo. Hula ng hula, nakinulam ka. May sakit ka pala sa atay, huhulaan ka pang kinulam ka. O, ano pong nangyayari kung sa tao tayo magtitiwala? Ikapapahamak po natin yan, mga kababayan. Sa Diyos po tayo magtiwala. Huwag sa mga mangkukulam mo, sino man yung mga sinasabi na yan. Wala pong magagawa sa iyo yan. Kapag ayaw ng Diyos na mamatay ka, walang magagawa yan. Kahit milyon pang mangkukulam magtulong-tulong sa iyo, walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yung mga yan po, mamamatay din naman po yan eh. Halimbawa na, totoo yung kulat, tapos tablan ka, mamatay ka. Oh, mamamatay din naman siya eh. Oh, pare-parehas lang po tayong lahat, mga kababayan. Parehas lang po tayong lahat. Kumakain ng kanin, hanggang sa pagtanda, hihina ang katawan, hanggang sa mamatay. Ganun po tayo eh. Di ba po tayo matakot sa mga ganyan? Sabi nga ng Panginoon Kristo, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipag sa kaluluwa sa impyerno. Yung Diyos po yun. Ang tao walang magagawa yan. Ang kaya lang niyang puksain sa'yo, yung katawan mong laman.
binaril ka, maaari kang tamaan sa ulo, patay ka. O yan lang ang kaya niyang gawin. Pero wala na siyang magagawa sa kaluluwa mo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag niyo silang katakutan. Ano po? Saan po tayo dapat magtiwala? Eh di sa Diyos pa rin po. Kaya nga sabi na dito sa talatang ito tumiwala ka sa Panginoon. Awit 37 talatang 3. Tumiwala ka sa Panginoon. Ayon po di po sa binasa natin kanina sa Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sa kabaliktaran naman, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Yun po yun. May kabaliktaran po Di po ba? Ang kabaliktaran po ng kasinungalingan ay katotohanan. Di po ba? Yun po yun mga kababayan. Kaya, dito nga po, kailangan po natin ng pagtitiwala sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Yun po ang mahalaga sa lahat. Kaya nga po sabi sa Roma, ang paniniwala o ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig, saan? Saan ka makikinig? Sa albularyo? Sa pastor na sinungaling? Hindi. Ang pakikinggan mo, salita ng Panginoon sa Kristo. Kasi marami po namang gumagamit sa pangalan ni Kristo, hindi naman totoo ang aral. Puro kasinungalingan, puro pera lang ang hangad sa'yo. Makikita nyo naman sa pamumuhay nila yan Makikita nyo po yan sa mga pastor na yung pamumuhay nila, nangangaral sila sa inyo, nangangaral sila ng salita ng Diyos, kabutihan, pagpapala. Tinuturuan tayo ng mabuting gawin, ganito sa buhay, upang tayo guminhawa, mga ganyan. Pero hindi nila inuuna sa sarili nila yan. Sila nagpapakabundat sa mga nakukulikta nila sa mga miyembro. Pero marami silang miyembro na hindi nila makalinga. Mga dukha, iika-ika. May mga sakit. Hindi man lang nila matulungan para magamot. Ano po? Dadaanin ka lang sa prayer. Sino ba ang dinidinig ng Diyos? Yung prayer ng pastor na mukhang pera? Hindi po didinggin ng Diyos yung panalangin ng pastor na mukhang pera, mga kababayan. Tandaan niyo po yan. Yung mga pastor na mukhang pera, maniniwala ka dyan, na pinagpipray ka niya, gagaling ka. Hindi ka gagaling dyan. Hindi naman dinidinig ng Diyos ang mga taong mga taong liko. Yung mga mukhang pera na mga pastor, hindi po didinggin ng Diyos yan. Kasi yan dinidinig lang po ng Diyos, yung mga matuwid. Ano po? Didinggin naman ng Diyos yung mga pastor na yan, magpakatuwid muna sila. Unahin muna nila sa sarili nila yung mga tinuturo nila. Gusto nila, sila na lang laging tumatanggap Sila na lang laging may tinatanggap araw-araw sa mga miyembro. Hindi man lang makapagbitaw Ang dami nilang mga miyembrong mahihirap. Yan ba yung mga lingkod ng Diyos? Hindi po mga tunay na lingkod ng Diyos yan, mga kababayan. Kaya nga sabi sa Roma, ulitin ko po, sa Roma 10 talatang 17, kung ako nagkakamali, ang pananampalataya ay naggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa mga salita ni Kristo. Ngayon, dito po sa Santiago 6, sa Santiago 1 talatang 6, kung ikaw kasi po ay humihingi sa Diyos, sumampalataya ka. Huwag kang mag-alinlangan kasi hindi po ibibigay ng Diyos pag nag-aalinlangan ka rin Tingnan nyo po, dito sa Santiago 1:6, ano po? Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ayan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ayan parating na yung pagpapala parating na sa'yo. Nag-aalinlangan ka, bilang umatras pinadpad palayo. Di po ba? Parang hangin na itinataboy. Parang alon na itinataboy ng hangin. So, imbis na palapit na sa iyo yung pagpapala, dahil nag-alinlangan ka bigla, umatras yung pagpapala, lumayo, pinadpad ng hangin. Sayang, di po ba?
Kasi talatang 7, sabi dito, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Oh, pag nag-alinlangan po talaga, ayaw ni Lord eh. Gusto niya lubos yung pananampalataya mo. Tingnan niyo po si Apostol Pedro. Isang halimbawa po si Apostol Pedro. Di ba, alam na alam po natin to ng mga born again Christian na yung mga nagpe-fellowship eh. Alam na alam po nila itong talatang to. Si Apostol Pedro, nung una nakalakad siya sa tubig. Di po ba? Eh nung nakita niyang, di po ba, malalaking alon, natakot siya, bigla siyang natakot. Panginoon, sakluluhan mo ako. Di po ba? Sabi ng Panginoon sa Kristo, bakit ka nag-alinlangan? Yan no? Di po ba? Ayaw ng Diyos yung nag-alinlangan. Naman po tayo, minsan dumarating sa pero wag na pong alinlangan. Ayaw po ng Diyos talagang mag-alinlangan ka. Kapag ka humingi ka sa Diyos, sampalatayanan mo. Yun nga lang, dapat check mo na yung hinihingi mo ay hindi sa kalayawan, hindi sa kung anong saan mo dadalhin o anong gagawin. Ano po? Kaya mga kababayan, napakahalaga po eh ang pagtitiwala sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. Yan po yun eh. Ang nais ng Diyos, tayo magtiwala sa Kanya, tayo sumampalataya sa Kanya. Huwag mag-alinlangan. Kasi pag nag-alinlangan po, huwag mo daw isipin. Natatamuhin mo, tatanggapin mo yung hinihingi mo sa Kanya. Hindi po talagang matatanggap yun. Pero pinapakain na tayo po kasi, mabuti kasi po ang Diyos eh. Bagamat tayo yung mga mapag-alinlangan, mga masasama, pinapakain pa rin po tayo ng Diyos. Kasi maawain po kasi talaga ang Diyos eh. Mabagin ang Diyos. Kaya tayo, bagamat mga pasaway, kumakain pa rin po tayo. Nabubuhay pa rin po tayo. Ano po? Tama po. Tama po yung kaya nga dapat po na yung tiwala at pananampalataya. Huwag mag-alinlangan na napagdalaw. Yung iba po kasi nag-aalinlangan. Hindi po dapat mag-alinlangan. At dito nga po sa pinasa ng ating kakapit sa Roma, ano po, na yung paniniwala ng gagamit sa yun po yung napakalinaw. Dapat meron po tayong pinakikita. Ito naman sa aklat po ng mga kawikaan na pinasa ko na po na nakaraan po dito. Aklat po ng mga kawikaan, kabanatang 1, talatang 33. Ang sabi po rito, ngunit ang nakikinig sa akin, yung tinutukoy pong akin dyan, yung Panginoon po yan. Opo. Ano po? Ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Tingnan niyo pa yung nakikinig na to. Kaya napakalaga po ba na o din nakikinig. Opo. Nakikinig tapos sumusunod, tumutupad. Sapagkat kahit ano po mangyaring kasamaan po, sa buong mundo po ay kahit po talagang puro na lang kasamaan mangyari. Kapag ang tao po ay nakikinig po sa Panginoon, nakikinig po ay patuloy po. Opo. Minsan lang yung nakinig tapos tumigil na po sa pakikinig na hindi po ganun. Ang malinaw, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Dapat tiwasay, pag tiwasay ka, hindi ka natatakot na po ba, di ba? Opo. Di ba po, hindi ka nangangamba, mataas na naman yung mga piling. Ano po? Napo, ganito, napakahirap na ng buhay. Marami nang gumagawa ng masama. Marami mga nandunloko, nagdaraan na. Ano po? Kahit saka pumunta, karamihan na mga nagpapakilala pang sa Diyos. Minsan po mas marami po yung loloko. Opo. Lada ulit, di ba po? Yung sa Diyos, nakikita ko natin na mas marami pong naloloko, nadadaya. Yung nagsasabing sa Diyos. Opo. Marami po Totoo lang, marami. Sabi po rito, mahalaga po yung nakikinig nakikinig sa Panginoon. Kapag nakikinig po yung tao sa Panginoon at sinusunod niya yung napakinggan niya, ang sabi, tatahang iwasay, tapos tatahimik. Opo. Tahimik lang.
iwasay na, tahimik pa. Minsan tahimik, na walang takot sa kasamaan. Hindi ka natatakot kahit anong mangyari. Ano po? Kaya nga yung binasa niyo po ito sa kanina na may nagdadalawang may pagkaninlangan, ano po? Opo. Yung nakalagay po yung may nagdadalawang isip yung nagdadalawang akala, ano po? Opo. Saan po ba yun? Saan natin po ba yan? Akala po Sa Tiago bago po ba yun? Kabanatang, Isa, talatang 6. basahin ko po ulit yung Sige po. kabanatang 1, talatang 6. ano, sa 8 po, sa 8 ko po babasahin. Sige po. Ang sabi po rito, ang tao may dalawang akala. Pag sinabi pong dalawang akala, dalawang isip ito ba daon? Opo. Susunod ba ako o hindi? Di ako? Gagawin ko ba ito o hindi? Di ako? Ganun po yung dalawang akala. Ano Opo. po? Nagdadalawang isip siya. Ano ba ito? Susunod ba ako kay Lord o hindi? Di ba? Parang ganun makikinig ako ng salita ng Diyos o hindi. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ano po? Opo. Lahat po ito ng kanyang paglakad. Lahat ng kanyang lakad, ang may dalawa siyang akala o dalawang pag-iisip, nag-aalinlangan siya. Walang mangyayari po sa kanya gagawin. Opo. Dapat, huwag po siya mag-aalinlangan. Opo. Dapat may tiwala siya sa Panginoon. Dapat nakikinig po siya ng salita ng Panginoon at ito po ay kanyang sinunod. Kaya huwag magdalawang isip. Marami po ganyan nagdadalawang isip. Marami po tayo nakasama ang ganyan nagdadalawang isip na di ba po? Opo. Dito sila, palipat-lipat. Ano po? Hindi alam ko anong gagawin. Hindi alam ko saan pupunta. Ano po? Naturuan naman, di ba? Turuan naman. Alam naman po nila yung katotohanan. Kaya lang, minsan kahit mali na, pinangawa ka na po nila yung mali. Wala po. Yun ang nakakalungkot, Brad. Ano po, di ba po? Opo. Natuto na ng katotohanan tapos ang ipinanghahawakan mali. Wala na. Wala na po nangyari. Ano po? Eh, Tapos aalis na naman doon. Sa iba na naman lilipat. Ano po? Wala po daw walang mangyari dyan sa mga tao. Kailangan po tayo magtiwala sa pampalataya sa Panginoon. Andun po yung pag-asa po natin. Andun po sa pananabi sa sabi, saan naman para na hindi kita pababayaan. opo. Saan naman para na hindi kita pagkukulangin. Malinaw po yung sa'yo. Pagpasahin ko po ito. Sige po, Brad. Sige. Aklat po ng Hebrew. Kabanata talatang 5 at 6. Ang sabi po rito, mangingat kayo sa pag-ibig sa salapi, magkakasya kayo sa inyong tinatang pilit. Na po, talagang dapat merong kontento ka na kung ano yung nasa iyo. Opo. Kontento ka na doon. May pagkain ka, kumakain ka araw-araw, 3 beses. Kontento May ka na. bahay ka. Opo. Opo. Opo, no? Hindi ka na nagugutom. Kung ano yung nasa iyo, nagkasya ka sa iyo, Yun. yung tinatanggi. Halimbawa, tuyo lang yung ulam mo, di matuwa ka pa rin dahil may ulam ka pa rin. Di Magpasalamat ba? magpasalamat ka, ay tuyo, may tuyo. Iba nga, Kaya hindi nga. na kumakain Kumain ka raw na may na may yung kumain ka sa kanyang pagtatapat O, di mo ba? Kasi po, pag Brad. sinabi magkasya ka sa iyo, yung tinatanggi, kung ano meron ka, magkasya ka na doon. Opo. Yan po. Bakit po? Sapagkat na rin na nagsabi, yung Panginoon na may sabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ano pa sa akin nasasabi ng buong tapang ang Panginoon, ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ano magagawa sa akin ng tao? Yung Panginoon na yung katulong mo. Siya may sabi, hindi kita papagkukulangin sa anumang paraan. Hindi kita pababayaan. Yan po napakalinaw po na naman. Kaya yung tao po dapat ay marami pong mga nag-aaning langangan. Dapat
Sa Panginoon po tayo magtiwala. Sumampalataya po tayo sa Kanya. Sa Kanya po tayo nagtatag. God bless po. Mother Wadi, kayo po. Muli po mga kababayan, sa nawa po tayo na biyayaan ng ating napakinggan. Ano po, tayo po naway lumago at nasiyahan sa ating mga napakinggang salita ng Diyos. Ano po, sapagat ito po ang salita ng Diyos ay gaya nga po ng pagkain. Ano po, sabi sa aklat ni Job na ang pakinig ay gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain. So kung nakikinig tayo, para na rin po tayong kumakain nun, mga kababayan. Ang salita ng Diyos, sabi nga ng Panginoon Kristo, na magsisampalataya kayo sapagat ang Espiritu ay siyang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang salita po nating napapakinggan na mula sa Panginoon, mga kababayan, ay buhay po yan. Siya po yung pagkain na binibigay sa atin ng Diyos. Yun pong salita. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo na ang sino mang sumampalataya sa akin. Kaya nga po, yung pinag-usapan natin kagabi, patungkol nga po sa salita. Kapag pinag-uugnay-ugnay po natin yung salita, nandun po lahat sa katotohanan. Katotohanan. Ang salita ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Buhay at katotohanan. Di po ba? Kaya, patuloy po nawa tayong makinig ng mga aral, salita ng Diyos, yung katotohanan. Yung wala pong pandaraya. Yung walang panlilin lang na puro lang kayo pagsasalitaan ng pagpapalain kayo, kung magbigay kayo ng marami, pagpapalain kayong ganito. Puro lang bigay ang sinasabi na magbigay sa Kanya. Magbigay sa church, magbigay sa gawain. Yun lang lagi ang gusto nila eh. Hindi mo man lang marinig, magbigay kayo, mamahagi kayo sa mga dukha, ganito. Pati akong pastor, mamigay na rin ako sa mga dukha. Wala pong ganun. Ang maririnig mo sa bibig ng mga pastor ninyo nagtuturo dyan, sabihin nila, magbigay ka ng malaki sa gawain, sa church. Para ganito. Pero tingnan ninyo, guminhawa ba talaga kayo? Hindi. Yung pastor lang, nagpakabundat sa kayamanan, kakahingi ng pera sa inyo. Kasi ang tunay po na pagpapala, mga kababayan, kagaya nga po ng sinasabi sa Kawikaan, na yung naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Yan, mga kababayan. At yan po yung pag-aaralan natin sa mga susunod na panahon. Ano po? Nawa po, patuloy tayong makinig sa programang ito. Ano po? Ang bagong daan, ang banal na salita. Tayo po ay nawa ay patuloy na makinig ng mga salita ng Diyos na walang bawas, walang dagdag. At muli, mga kababayan, sumayin kapayapaan, ang biyaya ng Panginoon at ang pagpapala. Naway patuloy tayong ingatan ng Panginoon na ating mga kalusugan, ano po. At ang mga may sakit, mga po ay magsigaling, ano po, sa biyaya ni Lord, sa pangalan ni Jesus, ano po. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Ready rin? Kaya nga po, samantalahin po natin ang panahon sapagkat sa mga araw ay pinasasapat. Ang pagsamantala po sa panahon, pinakikinig po tayo sa salita ng Diyos, tapos sinusunod po natin yung mga natapikan natin. Yun po yung pagsamantala ko sa panahon. Kaya nawa ko'y mahabang po ang Diyos sa natin ng mga tao. Tao ko'y namisig, nawa'y mahabang po sa mga may sakit kakanina, mga nag-aanap ng trabaho, nagkaroon ng trabaho. Yan po, ang Diyos ko'y mahabang po na mahabang. Kaya nawa'y tulungan po tayo na tayo ko'y makapagbigay sa kanila. Kaya na po tayo nakasama bawat isang isa. Dali po, narito na po. Kami, sa mga pagpapahinga na samahan po balikan po kami pagkain po na Carles po sa naman sa mga ribang Carles. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Brother Orly na muli nagpapaalala sa inyo. Patuloy po tayong manalig at sumampalataya sa Panginoon. Sa Kanya po tayo magtiwala. God bless po sa inyong lahat.